Diyos na buhay sa bawat buhay po natin. Amen? Tunay nga po ay patuloy na ihayag ng Diyos ang kanya pong buhay sa atin pong mga buhay. Amen? Kaya tunay nga po ay hindi po naging harang. Hadlang po yung ulan para po ay hindi po natin purihin at sambahin po ang ating pong Diyos na buhay. Kaya tunay nga po talagang dito po talaga nais ng Diyos na makita yung ating pong faithfulness, ang ating pong katapatan sa ating pong mga buhay sa kanyang pong harapan. Kung saan nga po ba talaga nakarating yung ating pong mga buhay sa kanya pong, sa ating pong pagsunod sa kanya, sa ating pong mga buhay sa mundo pong ito. Amen? Kaya dito po tayo sinusubukan ng Diyos. Kung saan po tayo nakarating. At dito rin po natin nakita yung ating pong mga sarili. Kung saan po tayo nakarating sa ating pong pananampalataya at ang totoo po nating pagsunod sa ating Diyos ng buhay. Na kung talaga bang sa ganito pong kalagayan ay pupunta ka ba sa church? Sasamba ka pa ba sa Diyos? Sa ganito pong kalagayan na nandun po yung lamig, nandun po yung katamaran sa sarili para ikaw ay sumamba, para ikaw ay pumunta sa Lord. Amen? Pero dahil ikaw ay totoong nakakilala at totoong nakakita ng himala at kabutihan ng Diyos, hindi mo yun iinday. Hindi mo yun iisipin. Kaya kahit andun yung lamig, andun yung ayaw ng katawan mo, pero kapag puso mo ang pinairal mo, talagang susunod at susunod ka sa naisin po ng Diyos, kahit maligo ka pa sa ulan. Amen? Ganun po ang totoong nag-aapoy ng mga anak ng Diyos, na kahit maligo ka, gagawin mo, mapuntahan mo lamang ang iyong Diyos na naghihintay sa iyo sa kanyang tahanan. Amen? Kaya dapat ganun po dapat yung atin pong naging buhay. Hindi po dapat maging harang-hadlang o balakid yung anong paman sa atin pong mga buhay. Kaya yun po yung atin pong pag-aaralan po sa umaga po ito. Yung senyales po at babala na hindi po handa para po sa ating pong Diyos na buhay. Senyales na babala ni Jesus para sa mga hindi handa. Ito po yung kanya pong mga senyales at babala sa hindi po handa. Kaya tunay nga po na, handa ka na ba sa sitwasyon na ito, sa kalagayan, sa huling kapanahunan po ito? Amen. Dapat po handa ka. Anumang oras, dapat ay handa ka. Dahil hindi mo masabi yung oras o yung araw, yung panahon na bigla pong darating ng Diyos. Hindi mo alam na sumasamba ka ngayon sa Diyos, mamaya nandiyan na po pala ng Diyos. Dumating na. Kaya yun po yung sinabi ko sa atin po mga kapatid po ngayon na nagpapabot po sa atin ang kanila pong kalagayan dahil po sa kalagayan po ng ulan. Amen? Kaya sabi ko nga po hindi nyo po ba naisip na pinahintulot po ito ng Diyos para po ay makita ang inyong katapatan, ang inyong pong narating sa Kanya bilang mga alagad, bilang Kanyang mga lingkod. Hindi nyo po ba naisip na kaya niya po ito pinahintulot, baka mamaya darating siya. Kung nasa kalagitnaan ka ng pagsamba. Kung saan sa kalagitnaan ka na pagtitipon. Sa pagtitipon natin bigla pong darating ang Diyos. Hindi mo masasabi. Kaya dapat lagi kang awareness. Lagi kang aware. Lagi kang handa. Hindi mo dapat indain yung kalagayan o situation na mangyari o kalagayan. Lalo na wala ka namang paslit. Wala ka namang anak na paslit para ihindain mo na baka mabasa sa ulan. Sarili mo lamang ang dadalhin mo sa church. Nahirapan ka ba? So, ibig sabihin, dahil nahirapan ka, dahil ng iyong sarili, nahirapan ka rin sa iyong pagsunod. Kung ano yung naging attitude mo sa mundo ito, yun yung attitude mo sa harapan ng ating Diyos na buhay. At yun din yung simbolo ng paglilingkod na meron ka sa ating Diyos na buhay. Pupunta ka lang sa church pag gusto mo, lalapit ka lang sa Diyos pag gusto mo. Yan po yung mga bagay na ayaw ng Diyos na gawin po natin sa Kanya pong harapan. Amen? Kaya sabi niya po dito sa una, na nais niya po na malaman po natin, sabi niya, maligamgam na pananampalataya. Maligamgam daw po na pananampalataya. Ano po yung maligamgam na pananampalataya? Ganun po yun. Yung init niya po ay hindi po ganun. Malamig, mainit. Amen? Sala sa lamig, sala sa init. Pag gusto, pag ayaw. Yun po yung sinasabi ng Diyos na maligamgam na pananampalataya. Maligamgam na pagsunod, maligamgam na paniniwala, at maligamgam sa Kanya pong harapan. Yun po yung nakakalungkot na ayaw po ng Diyos na maligamgam ka sa Kanyang harapan dahil ang gusto niya, umulan
umaraw man, bumagyo man, galindol man, manatili kang apoy. Manatili kang apoy sa harapan ng ating Diyos sa buhay. Yun po yung gusto niya. Hindi po maligamgam. Na kung saan pinapakiramdaman mo yung sarili mo pinapakiramdaman mo yung sarili mo ngayon parang yung sarili ko ngayon parang ayaw ng ko na umatin. Huwag akong aatin. Yun po yung maligamgam. Amen? Andun yung pakiramdam mo na parang ang lamig, parang parang nakakatamad. Ang putik-putik pa ng daan ngayon. Huwag na nga lang akong pumunta. Matulog na lamang ako. Amen. Yun yung attitude na ipapakita mo sa iyong Diyos na buhay. Pero ang Diyos umulan man, bumagyo, umaraw, lumindol kapag ikaw humingi sa Kanya, ibibigay niya sa iyo yan. Kahit lumindol pa yan, dahil humihingi ka. Tapos nung ikaw na yung hiningian ng Diyos nung ikaw na yung gusto ng Diyos na pumunta sa tahanan niya yun yung isipin mo na, Lord, parang tinatanggap ngayon sumamba. Malamig kasi para kasing antok-antok pa ako. Para bang ang sarap matulog ngayon. Amen? Yun po yun Yun po yung kadalasan, iba po, kadalasan po sa mga Kristiyano na, hindi naman po lahat. Yung mga Kristiyano na mababa pa lamang ang kanilang pananampalataya. Mababaw pa lamang ang kanilang pananampalataya. Huwag po natin tularan po yung mga Kristiyano po gayon, na gano'n na madali po silang matinag. Unting bagyo, unting ulan lang, unting pagpatak lang ayaw na pumunta kasi hindi ako pupunta ngayon, pastor, kasi umuulan. Pupunta po ako kapag maganda ang panahon. Aba nakadepende pala sa magandang panahon ang iyong pananampalataya. Paano ko pag ginawa yung sayo ng Diyos? Humingi ka sa Diyos. Lord, pagalingin mo ako paano ko sagutin ka ng Diyos ayaw rin kitang pagalingin kasi masama ang panahon ngayon. Pagalingin kita pag maganda na rin ang panahon. Paano kaya kung ganun din kaya ang gagawin ng Diyos? Amen? Paano ngayon bumagyo? Bumaha dyan, hihingi ka sa Lord. Lord, pahipain mo po itong bahan na ito, alisin mo po. Kasi baka ako malunod. Paano ko sabihin sa iyo ng Diyos ay hindi, kasi hindi magandang panahon ngayon. Pag maganda ng panahon, saka ko sasagutin ang panalangin mo, anak. Paano kung ganun yung Diyos? Paano kung gagawin sa iyo ng Diyos yung ginawa mo sa Diyos? Amen? Dapat ganun po dapat yung maging isip natin. Vice versa din po natin yung kalagayan natin. Ilagay natin yung kalagayan natin sa kalagayan ng Diyos. Paano kung gawin sa iyo ng Diyos yung ginawa mo? Ano yung pakiramdam? Amen? Dapat ganun yung nararamdaman natin. Ano ba yung pakiramdam ng Diyos sa ginawa natin ngayon? Na maligamgam tayo sa pananampalataya. Ano yung pakiramdam? Dapat ganun dapat. Ano kaya yung pakiramdam sa akin ng Lord kapag hindi ako pupunta ngayon sa church dahil lang sa katwiran kong umuulan? Takot akong babasa. Takot akong maputikan ng aking mga paa. Amen? Ano kaya yung pakiramdam ng Diyos? Amen? Dapat ganun yung naisip po natin Alam niyo po, nung ako po, noon sa una po, na naglingkod ako sa Lord sa pananampalataya na kagaya niyo lamang na umaatin sa church, nagkaroon po ako ng isip po na ganyan. Bata pa lamang po yung aking pananampalataya. Kumbaga sa halaman pasibul pa lamang. Ganun din po yung kaisipan ko Ganun po, nagkaisip po ako ng ganun na. Hindi ako pupunta sa church kasi parang nakakatamad naman. Wala akong pera, wala akong paghulog doon. Hindi naman kaya naisip ko umuulan, malamig. Pero dumating po yung time na tinaas po ng Lord yung aking pananampalataya. Isang araw dinaan po ako ng sa panaginip. Sabi niya po sa akin sa akong panaginip Anak, sabi niya sa akin, ganun ba kababa ang pananampalataya mo sa akin? Ganun ba kababa ang tingin mo sa akin? Sabi sa akin ng Lord sa panaginip ko. Ano ba ibig sabihin nun? Ba't ganun niya sabi sa akin? Sino ba yun? Sabi ko ganun. Ganun ba kaliit ang pananampalataya mo? Kung ganyan lang kaliit ang pananampalataya mo, anak, wala kang mararating. Mananatili ka sa kalagayan mo, ganyan ka lang. Amen? Sabi ko, ano kaya yun? Di sinabi ko po ngayon sa pastor ko yun. At pinaliwanag po sa akin ng pastor ko yun. Kaya kung ano yung sinasabi ko sa inyo ngayon, yun din po yung sinabi niya sa akin. Oo nga no. Sinabi ko na sa pastor, oo nga no. Ba't hindi ko nga pala naisip yun? Paano nga pala kung yung gagawin ko, ay gagawin din sa akin ng aking Diyos? Ano yung pakiramdam? Nung naisip ko po yun, ay hindi tama yung aking palaisipan. Hindi tama yung aking pananaw.
dapat ay baguhin ko. So, kaya dahil po doon, sa nangyari po yun sa buhay ko, na ginawa sa akin ng Lord, umaraw man yan, umulan man yan, pupunta ako sa pit. Wala pong makakapigil sa akin pag ako pupunta sa pit. Amen? Kaya dapat ganun po tayo. Hindi po dapat nakadepende tayo sa magandang panahon at masamang panahon. Eh paano kung habang buhay masamang panahon, di habang buhay kang hindi nasamba sa Diyos? Dahil lang masama ang panahon. Hindi dapat ganyan ang pananampalataya ninyo mga anak. Dapat ang gawin ninyo na pananampalataya ay apoy. Kaya sabi niya po dito sa Pahayag, chapter 3 verse 16, sabi niya, ngunit dahil ikaw ay maligamgam, hindi mainit ni malamig, isusumpa kita. Amen. Maliwanag po, ang sabi po natin, di po ako may sabi po nun. Ang Lord po ang sabi po nun, dahil daw po ay maligamgam ka, at hindi ka mainit at hindi ka malamig, susuka ka. Ibig sabihin, dahil sa pananampalataya mo, ganun kababaw. Hindi ka kikilalanin ng Diyos. Ahayaan ka niya. Yan ang gusto mo eh. Gusto mo yan. Sinusunod mo yung gusto mo kaysa gusto kaysa gusto ng Diyos na gawin mo sa buhay mo para sa Kanya. Kasi sabi nga niya, mas maganda yung plano niya kaysa plano ng tao. Kaya huwag yung plano natin ang dapat masunod, kundi yung kagustuhan ng Diyos, yung kalooban na Diyos sa buhay po natin. Dapat ganun din po yung kalagayan po natin. Hanggat kaya mo pumunta sa church, pumunta ka. Pero kapag alam mo yung kalagayan, yung situation ng paligid mo na hindi na talaga kaya pumunta sa church at mapapahamak ka, huwag kang pupunta. Dahil yun, mauunawaan ka pa ng Diyos. Pero kung ganyan ka patak na ulan lang, nasabihin mo sa pastor mo, pastor, hindi po ako makakapunta kasi ambon. Tatawanan kita. Dahil doon mo pinapakita yung kababaan ng pananampalataya mo. Amen? Yung po yung chat po sa akin eh. Sabi sa akin eh, pastor, hindi po ako makakapunta. Hindi po kami makakapunta. Kasi po yung aming pong sasakyan ay napakabuti, napakaganda sa kalagayan. Baka po malunod sa putik. Sabi po sa akin, purihin ng Diyos. May malasakit ka sa iyong sasakyan na malunod sa putik. Pero hindi ka naawa sa iyong sarili kapag ikaw inilunod ng Diyos sa putik, sa apoy. Amen. Ano bang mas mahalaga? Yung sasakyan mong nalunod sa putik? O yung ikaw mismo lunurin ng Diyos sa apoy? Amen. Nakakaawa. Nagkaroon ako ng awa. Sabi ko nun, nakakaawa. Amen. Kaya sabi ko, my goodness, aking Diyos, tagapagligtas ng aking buhay. Kaawaan mo mga tao ito. Sa tagal-tagal na naglingkod sa'yo, nakakilala sa'yo, ganun lang pala kaliit ang kanilang pananampalataya. Dahil sa salitang ambon, hindi ka pupunta. Diyos ko, sabi ko, Lord, ikaw nang bahala. Kaya ito yung sinasabi ng Diyos sa Pahayag. Chapter 3, verse 16. Na isusumpa kami. Dahil sa yung pananampalataya ng gawin kami. Kaya, habang ngayon, wala pa ang ating Diyos na hindi pa siya nakabalik. Pagigihin doon na, nataasan, at pataasan pa. At palakihin ng palakihin ang inyong pananampalataya. Bata ka man, matanda ka man, dapat, ganun po dapat kataas yung atin pong pananampalataya. Amen? Amen po ba? Kaya sabi niya po dito sa pangalawa, puno ng panlabas na kabanalan, ngunit walang bunga. Amen. Ano po ibig sabihin po nun? Na tinutukoy po ng Diyos na puno ng panlabas na kabanalan, ngunit walang bunga. Ano po yun? Ibig sabihin na tinutukoy po ng ating pong Diyos sa buhay na banal ka. Sumasamba ka sa Diyos, punong-puno ka ng Diyos, punong-puno ka ng pananampalataya, punong-puno ka ng kabanalan. Dahil banal, wala ka talagang makitang kasalanan. Dahil ikaw ay punong-puno sa pananampalataya. Pero nakakalungkot dahil punong-puno lamang pala ang panlabas mo. Ngunit, wala kang bunga. Ano po yung bunga, Pastora? Yung bunga po na tinutukoy po ng Diyos. Yung naaakay mo. Yung napapangaralan mo ng salita ng Diyos na nadadala mo sa kanyang tahanan. Amen? Dahil wala pong silbi ang isang mananampalataya na punong-puno ng panlabas na kabanalan. Ngunit wala siyang bunga. Para ka lang ano dyan, para ka lang puno na hindi namumunga. Wala kang silbi. Na sa panlabas ka lang malinis,
Malinis ka sa panlabas. Malinis na malinis, wala kang bahid. Pero pagdating po sa panlabas, marumi ka. Kaya yung sinasabi ko po sa inyo na dapat mag-ingat tayo ng buhay. Dapat malinis ka sa panlabas, malinis ka rin sa loob. Hindi pwede yung mangangaral ka dyan sa labas, nangangaral ka ng banal ang pangaral mo. Talagang nakakaantig yung pangaral mo. Talaga bang luluhat luluha at matitinag yung inaakay mo, inapangaralan mo. Ngunit, ang iyong buhay sa loob pala ay inuupo. Amen? Para po siyang para po siyang kamatis. Yung kamatis po ay, kung titingnan mo sa panlabas ay napakaganda. Gandang-ganda. Pero kapag siya hinati mo, bulok po sa loob. Merong uod, parang pong talong. Pag bumili kayo sa palengke, bumili kayo ng talong, napakaganda tingnan sa panlabas. Pero kapag hinati mo na siya, pag biniyak mo na, doon mo makikita ang totoong bulok. Nandun yung uod, nandun yung napakarumi at wala nang pakinabang. Wala pong silbi kung sa labas lang may pakinabang. Dapat labas at loob, meron kang pakinabang. Amen? Katulad na lamang po ng kapatid po natin na hindi po natin aanin po yung pangalan. Ang galing-galing niya pong nangangaral. Dahil nga po sa pangangaral na ginawa niya, nagkaroon po siya ng maraming bunga. Napuno po tayo noon, dumami po yung ating bunga. Dumami po yung ating congregation dahil po sa kapatid po natin yun. Nangangaral. Pero yung pangangaral po iyon, panlabas lamang. Dapat ay isa buhay mo dapat. Pero sa kabila ng kanyang pangangaral, ay napipintasan dahil maraming nagpaabot sa akin na, Pastora, bakit po si brother ganun? Pag nangaral nakakaano naman. Ang galing-galing niya mangaral, pero bakit yung buhay niya ganun? Amen? Kaya dapat hindi ganun. Bago ka mangaral, tingnan mo muna kung walang makikita sa'yo. Dahil lagi mong tatandaan, hindi mo pwedeng tanggalin ang puwing ng iyong kapatid. Kung mismong puwing mo, hindi mo kayang alisin. Kasi bakit? Parehas kayong mahuhulog sa bangin. Kasi bakit? Parehas kayong bulag Kaya dapat tanggalin mo muna yung nakabara sa iyong mga mata. Para makita mo yung dinadaanan mo. At kapag nakita mo, saka mo ngayon at akayin si sister, si brother. Hindi yung nag-aakay ka yung mata mo balot na balot ng marumi. Nabulag. Hindi ka makakita, paano ngayon yan? Hindi yung inakay mo, parehas kayo ngayon mahuhulog dun sa bangin. Kaya dapat bago ka mag-akay, bago ka mangaral, sa buhay mo muna yung ipinangaral mo. Dapat makita sa buhay mo na totoo na sa iyo si Kristo. Hindi yung nakikita mo lamang ang naisip mo lang ang mahalaga nakapangaral ako pastora. Ang mahalaga nagawa ko yung dapat kong gawin na mangaral ako. No, hindi ganun ang paglilingkod. Hindi po sa pinutusan ka natin sa mangaral ka. Ganun lang yung gagawin mo, no. Dapat sa bawat pangaral na gagawin mo, huwag mo yung gawin dahil nautusan ka lang. Kundi gawin mo iyon. Una-una, para din sa iyong sarili, na meron kang kalinisan, bago mo yung gagawin sa iba. Dahil kapag ginawa mo yun, may pintasan ka. Ba, nangangaral ka sa amin, bakit yung nanay mo mabunga nga? Amen? May pintasan ka may pintasan ka. Kasi ang tao po kasi lagi niyong tatandaan, hindi po magkaparehas. Dahil nilikha sila ng Diyos na hindi parehas. Dahil kung sila po magkaparehas, di lahat ng tao po hindi na po nag-ano ang Diyos. Kasi kung sila po parehas po silang banal, parehas silang munis, parehas silang walang kasalanan, para saan ba po yung mga ngaral? Amen? Kaya hindi po pantay yung nilikha ng Diyos. Kaya hindi rin po pantay yung kaisipan ng tao. May tao na yung matanda na patandang paurong, papunta pa bata. Meron namang mga bata, papunta sa katandaan. Matanda pa yung isip ng mga bata ngayon, kumbaga sa mga matatanda ngayon. Kung isipin po natin, amen? Dahil talagang magkaiba po ang isip. Kaya yun po dapat po natin tatandaan na mag-ingat po tayo ng buhay. Dahil talagang hindi po talaga magkapareha ang buhay po ng tao. Para sa ganun po, kapag ginawa po natin yun, magkaroon po tayo ng bunga. Kapag nagkaroon tayo ng bunga, yung bunga po natin iyon ay magbubunga pa. Magbubunga ng magbubunga. At yun po yung ipipresenta po natin pagdating po ng Diyos. Pag inanapan ka na ng Lord, yun po yung sinasabi po ng Lord na ibinigay niya po sa atin na
tanim na kailangan magbunga. Para sa kanyang pagbabalik, sisingilin niya po yung bunga. Yun po yung tinutukoy niyang bunga. Yung mga kaluluwa. Dahil hindi ka kasi hindi ka kasi iniligtas ng Diyos para ikaw lang. Niligtas ka ng Diyos para iligtas mo rin sila sa paligid mo. Magkaroon ka ng bunga para pagdating niya, ipipresenta mo ngayon yun, Lord, ito yung bunga ko. Kasi hanapin sa'yo ng Lord lahat ng kaluluwa na yan. Nasaan yung mga bunga mo? Ano yung ipipresenta mo? Lord, lahat po ng bunga ko natisod. Bakit natisod? Dahil din po sa akin, kaya natisod. Yun po yung hindi dapat. Nag-aakay ka dapat, hindi mo dapat matitisod yung inaakay mo. Dahil kapag natisod mo yan, pananagutan mo yan sa harapan ng ating Diyos na buhay. Marami pong ganun eh, na nag-aakay siya, kaso yung kanyang inaakay, siya rin pong nakakatisod. Siya rin pong nag-aalis. Dahil nga po, hindi siya nag-iingat ng buhay. Dahil lagi po natin tatandaan, tayo yung umaakay, tayo yung tinitingnan ng ating pong inaakay. Sa'yo siya nakadepende, sa'yo siya nakatingin eh. Kasi bakit ikaw kayo nag-akay? Kumbaga ikaw yung mentor niya. Bago yung pastor na pinakilala mo. Actually, hindi naman po lahat. May mga tao naman po talaga na inaakay po natin na hindi sa atin nakatingin. Hindi talagang nakatingin po sa Lord. Meron po yan. Sa tagal po namin nagtuturo na ni pastor sa inyo, meron po talaga kami nakitang congregation na gano'n. Na hindi siya nakatingin doon sa kanyang inaakay dahil nga doon sa nag-aakay po sa kanya dahil nga yung nag-aakay po sa kanya matitisod siya habang doon siya tumingin kundi nakatingin po sila sa amin yun po yung dapat po natin gawin na hindi po lahat ng tao ganun kaya dapat turuan po natin sila ng maayos una-una po turuan po natin ang ating po mga sarili upang tayo po ay magbunga katulad na lang po ng kapatid po natin buhay po ni Brother Tony dahil po siya ay nagbunga at ang bunga niya po si Brother Reggie. At magbunga pa po si Brother Reggie. At magbunga. At yung bunga ni Brother Reggie, magbunga pa. Di pagdating po ng Lord, meron po silang ipipresenta. Yun po yung tinutukoy po natin, bunga. Nahanapin po sa atin ng Lord. Kaya dapat, mag-ingat po tayo. Dapat yung buhay po natin, kung ano sa labas, ganun din po sa loob. Hindi pwede yung sa labas, mabuting tao ka, sa loob, demonyo ka, hindi pwede ganun. Kasi kung mabuting tao ka sa labas, sa loob demonyo ka, hindi ka anak ng Diyos mo. 50-50. Ang dalawa ang magulang mo. Amen? Dapat hindi ganun. Si Satanas ang ama mo, kasi si Satanas po nagbabalat kayo. Ang ugali po ni Satan, mabuti sa labas, pero sa loob demonyo. Si Satan po ang ama mo, kaya huwag ganun. Dapat, kung ano ka sa labas, ganun ka rin sa loob. Kung ano ka sa loob, ganun ka sa labas. Amen? Dapat ganun po tayo. Ganun yung ating mga buhay. Kaya hindi porkit na naiinis ka, nagagalit ka, ipapakita mo yung totoo mong tungay. Dapat hindi ganun. Putulin mo yung sarili mong tungay. Amen? Hindi mo pwede ikatwira niya, naiinis na kasi ako pastora. Dahil sa sobrang inis ko, nailabas ko yung pangil ko. At nung nailabas ko yung pangil ko, naging demonyo talaga ako. Hindi pwedeng ganun. Control yourself. Hanggat kaya mo i-control ang sarili mo, i-control mo ang sarili mo. Upang sa gayon, magkaroon ng bunga ang buhay mo. Ano po yung una-unang bunga na tinutukoy po ng Diyos? Ang inyong po mga pamilya, ang inyong po mga mahal sa buhay. Kaya dapat po, yung mga mahal po ninyo sa buhay, ihanda po ninyo yan bago po dumating ang ating pong Diyos na buhay. Dahil doon yung unang-una na sisingilin sa inyo ng Diyos. Hahanapin sa inyo ng Diyos ang inyo pong mga mahal sa buhay. Bago po yung mga taong naakay niyo. Sila po muna. Kaya dapat, akayin niyo po ang inyong mga mahal sa buhay. At bago niyo po sila maakay, unahin niyo po munang ayusin ang inyong mga sarili. Dahil higit sa lahat, sila po yung unang-unang nakakilala sa inyo. Dahil sila po yung kasama nyo sa loob ng inyong tahanan. Maliwanag po ba? Amen? Kaya dapat ganun po yung gagawin po natin. Amen? Kaya sabi niya po dito sa Mateo, chapter 21, verse 34, sabi niya, nang dumating ang panahon ng pitasan ng ubas, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga tauhan upang kunin sa mga magsasaka ang kanyang bahagi. So, yun po yung sinasabi ko po sa inyo na tayo ay puno
kapag dumating yung Lord sa ating buhay, pag dumating siya sa taktang panahon, sa pag-uupo, sisingilin niya po yung ating pong mga bunga. Kaya dapat naihanda po natin yung ating pong mga bunga. Para sa gayon po, ready na po tayo. Ihanda po natin ang ating sarili. Para sa gayon po ay nakahanda po tayo na pitasin po sila. Ito po din po, dumating na po yung panahon. Ito tinutukoy po ng Diyos na dumating ang panahon na pitasin. Ang ubas, sa ganun pong kalagayan, dumating na po yung panahon po yun na pitasin po natin yung mga ubas. Ano po yung mga ubas? Yung mga kaluluwa. Ito yung time na pitasin po natin yung mga ubas na yun. Yung mga kaluluwa. Dahil sila hinog na po. Kaso hindi po natin sila mapitas dahil kung ano po naging problema. Tayo po mismo. Dahil kulang po tayo sa ating pong pagsunod. Yung totoo po pagsunod po natin, aminin natin sa ating mga sarili yan. Kulang po yung ating pagsunod, panalangin, pananampalataya, at paggawa sa kalooban po ng ating Diyos na Diyos. Yun po yung mga kulang po natin, kaya hindi pa po natin mapitas-pitas. Kaya dapat, para mapitas na po natin ang ating mga bunga, sumunod po tayo ng sumunod. Kaya sabi niya po dito,